saktong-sakto talaga ito yung meriendang dumating pagkatapos naming magkudkud ng nyug. At ito nga, talagang may blessings pala ngayon. Hindi ko nga alam kung anong meron. Pero ang pagkaalam ko guys, meron kaming kaibigan na dumating na mag-akyat ng ligaw. Pero yung style niya guys, parang namamanhi ka na, abay gusto nang ibili yung lahat ng gusto ng kanyang nililigawan. Abay hindi niya pa nga nakakausap, yung saktong ipagmimit pa lang namin sila. Pero ito talaga yung taong desididong sa kanyang gustong ligawan. Talagang nag-ready siya guys ng kanyang pamerienda. Sumakto nga kanina, nakatatapos ko lang din magluto ng kamuting kahoy. Yun ang mini merienda namin kanina nang dumating siya at nadagdagan naman itong soft drinks at bumili pa ng pagkarami-rami. Hindi ko na nga alam kung ano pa yan. At hindi ko na natupag ang kanyang mga pinamili gawa ng ako'y busog din sa aking nilutong kamuti. Ito nga lang yung pasalubong ng aming yayam. Nakishare na rin siya doon sa dala ng aming bisita na hindi para sa amin, para doon sa kanyang nililigawan. Yummy. Sarap. Kamote. Yung nanay guys, nakikipag-chismisan pa. Paano siya? Opo na dito. Nay. Nabili talaga mga marinda yung isa. Sana siya? Doon sa kagini. Ito yung oras kanina na hindi pa dumadating yung aming bisita at sobrang busy pa nga namin dyan. Kahit nga si Yayam, talagang napaka-busy rin. At mataas na nga yung araw ng mga oras na yan at naisipan din namin na magluto nito ng aking kinuhang kamote dahil talagang gustong-gusto ko nang kumain yan kahit na meron pa kaming may merienda pa kami dyan na naiwan sa taas. Gusto ko lang kumain ito guys kasi matagal na hindi ako nakakakain ito. At yan nga, tingnan nyo, sabi ko nga, diba, dahil birthday ngayon ng nanay ko, mamayang hapon na kami pupunta doon at tiis-tiis muna kami dito sa aming lulutuin. Abay talaga namang takam na ako dito guys. Yan, ako na mismo yung nag-ready niyan. Binalatan ko na, pero alam niyo, nagbaon pa pala ako dito ng napakaraming putik. Kaya hinugasan ko pa yan, nahirapan pa ako maglinis niyan dahil nga maraming putik na sumama sa kamote. At yan, ang ginawa ko para mabilis siyang lumambot, in-slice ko lang naman ng pagkaliliit guys at hiniwa ko sa gitna para lumambot siya kaagad at makain natin kasi alam ko naman na pagdating mamayang hapon hindi na natin makakain yan at masasayang lang. Yung gustong-gusto ko talagang kainin dito yung malambot. Ayoko nang medyo matigas, ayoko nun guys, kaya sabi ko kay nanay damihan yung tubig para lumambot siya ng lumambot. Hinugasan ko lang naman yan ng paulit-ulit. Ewan ko nga lang kung kakain ito si Yayam. Sa tingin ko hindi niya to kakainin kasi bago lang sa kanyang paningin. At ito, sinalang ko na nga para mabilis maluto. At habang akala ko nga kanina si Yayam at si nanay naglalakad-lakad lang dun sa kalsada, andito pala sila sa likod ng bahay naglilinis. Ayan, mabuti naman at naisipan nilang ligpit, linisin at walisin. Ito yung kanilang mga kalat. Dadalawa lang naman sila yan. Laging naguhulog yan dyan guys. Kaya ayun, niligpit na nila. At habang ako ay nandito sa taas, naisipan ko palang silipin. Ito yung aming niluluto. Baka kako luto na. Sakto naman pagbaba ko talagang kumukulo-kulo na siya. Pero yung ibang part, malambot na, yung iba hindi pa. Kaya hindi ko muna siya hinango. Malakas nga pala yung apoy niyan kaya dinagdagan ko na rin yung tubig para kako hindi siya masunog. At tingnan nyo nga po pa na yung sundot-sundot ko dyan. Nagtatry pa nga ako na pwede ko nang kainin pero mainit pa nga.